Hits TV. Oh yeah. Showbiz. Hello po sa lahat po ng mga ka-Barda fans, Barda supporters, Barda lovers, at sa lahat ng mga nagmamahal kay Mr. David Licauco and Barbie Fortesa. Panibagong updates po tayo patungkol kay Barbie at kay Mr. David Licauco, kung saan ay inaasahan, na dadalo nga ba ito pong si Mr. David Licauco sa premiere night nitong si Miss Barbie Fortesa. Yan po ang aalamin natin maya-maya lamang. Siyempre bago yan, if you haven't kung saan magre-react tayo sa isang komento. Ang komento po ni Mr. Anthony Habihan, 3243 ang ating pong napili. Sabi niya, hindi laklakera si Bibi, kaya okay lang, wala siya doon. At nag-uusap na yan, kaya depende po o totoo yung sinasabi ni Miss Tareds that we have all similarities between us. Yes, tama ka Miss Tareds. Mga bashers kasi walang alam. Buti, andyan kayo Miss Tareds to know all and just explaining us. Ayan. So, kasi, alam niyo po, ang isa rin sa mga purpose po namin, di po para depensahan ang pagkakamali or kasinungalingan, but to explain to you yung mga bagay na minsan hindi naman na-explain ng media, di ba? Ang kaibahan kasi ng media at saka ng mga vlogger kami, pwede kami magsalita ng walang filter. Doon kasi talagang finifilter nila yung mga sinasabi nila. Meron silang hinahay, di ba? At mas limited yung oras. Hindi katulad sa amin na talagang we will be explaining detail by detail para at least, di ba, hindi po kayo malito. Ayan, so yun po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. This time, ito na, dahil inilabas na po ng GMA Entertainment ang kanila pong, yung kanilang pagpopromote, palabas na sa Netflix ang pelikula ng Kontrabida Academy, kung saan tampok ang nakakaaliw na tandem ni na Barbie Fortesa at Eugene Domingo. The wait is finally over dahil mapapanood na sa Netflix ang pelikula ni na Barbie Fortesa at Eugene Domingo sa Kontrabida Academy. Simula ngayong Webes, September 11. Sa comedy drama film, gumanap si Barbie bilang Gigi, isang restaurant worker na problemado sa kanyang pamilya, career at love life. Sa pamamagitan ng isang misteryosong TV, inaanyayahan siya ng karakter ni Uge na si Mauricia na sumali sa isang paaralan para sa mga kontrabida para mailabas ang kanyang potensyal bilang isang primera kontrabida sa totoong buhay para makaganti sa kanyang mga kaaway. And tampok din sa Kontrabida Academy sina Carmina Villarreal, Jameson Blake, Isabel Ortega, Cyril Manabat, Michael De Mesa at Yasser Marta. Mula ito sa panulat at direksyon ni Mr. Chris Martinez. Samantalang kasalukuyang napapanood si Barbie sa GMA View at Creation Studio series na Beauty Empire. So, dito po talagang, ever since si Miss Barbie Fortesa, she was 10 years old pa lang, Barbie Fortesa has already showcased her remarkable acting prowess through a wide range of character in both television and film. 10 years old pa lang nagsimula itong si Miss Barbie Fortesa sa pag-arte. Kaya talagang masasabi mo na aral niya na po talaga yung pag-arte, At makikita natin dito yung other form of Miss Barbie kasi syempre first time niyang gaganap bilang kontrabida, dito po sa serye na ito ng Netflix, So, sabi po dito, mapapanood po siya sa Netflix, not in a big screen. Kasi marami po nagsasabi sa sinihan daw mapapanood. Ang pagkakaalam ko rin naman talaga, sa Netflix talaga siya ipapalabas, Ibig sabihin, wala pong premiere night na magaganap. Kasi parang, I don't know, if it is a series or a movie, ayun, so, hindi po siya sa big screen. Sa Netflix lang talaga siya. Pwede nyo siyang ma-avail. Pero yan, sa Netflix may bayad po yan. For example, ang tinatawag na pay-per-view. Mapapanood nyo siya, pero kailangan nyo magbayad. Aside dun sa monthly payment ninyo. Kunyari, may Netflix na po kayo. May mga libre kasi sa Netflix. Meron ding may mga bayad. And yun po yung Kontrabida Academy. May bayad po yun pag pinanood nyo sa Netflix. Pag po gusto nyo siya mabuksan at mapanood, kailangan nyo magbayad sa Netflix mismo through GCash or through online payment. Ganun po yung ginagawa nila. Kaya definitely wala po talaga itong premiere night na magaganap kasi yun ang katanungan ng ilan Yun ang mga tinatanong po sa social media So pinakita rin dito ng GMA, pinatunayan nila na hindi po main character itong si Jameson Blake. Kung makikita nyo po dun sa poster, diba, parang ang nakaharap dun si Miss Uge si Miss Eugene Domingo, tsaka si Miss Barbie Fortesa. Hindi po ganun kalaki ang karakter ni Jameson sa nasabing Kontrabida Academy. Kaya talagang, pero syempre, alam nyo na,
dahil isa siya sa mga star doon, kailangan niya rin i-promote. Meron nga po siyang isang parang inatenan na parang isa siya sa mga guest. Tapos, in-announce niya po yung pangalan ni Miss Barbie Fortesa, nagsigawan lahat. Nung siya lumabas, hindi naman masyadong sumigaw yung tao, pero nung sinabi niya yung pangalan lang ni Barbie, talagang nagsigawan po silang lahat. Tuwan-tuwa si Mr. Jameson kasi parang feeling niya, ay, talagang malakas si Barbie, di ba? Talagang, marami talagang sa kanya. Tapos feeling niya, kaya sumigaw, dahil nga nalilink siya kay Miss Barbie Fortesa. Hindi niya alam, kaya sumigaw kasi nga, mga supporters ni Barbie yun, no? Kaya minsan talaga feeling din to si Jameson eh. So anyways, magi-expire na nga ba? No? Magi-expire na nga ba ang samahan at ang landian to the max nitong si Jameson Blake at Barbie Fortesa sa SOCMED, sa Instagram, Facebook, kasi kalat na kalat sila. Tapos may mga bali-balita pa na na-meet na rin daw ni Jameson ang parents ni Miss Barbie Fortesa. Nagkaroon na raw sila ng parang dinner ganon. Ang tanong ko, kung nangyari yan, bakit wala pong mga walang mga eksenang kailangan i-publicize, diba? Kasi kung si Mr. Jameson Blake nga, pinablik niya yung mga videos nila, naglalakad sila, naka-holding hands. Tapos pumunta si Barbie dun sa bahay ni Jameson Blake, naka-video din, diba? Talagang gusto talaga nilang maging pribado at ayaw nilang isabihin yung katotohanan patungkol dyan. Bakit pinablik nila yung mga videos na yun? Tapos ngayon sinasabi naman kay Barbie daw, ba't wala naman? Diba? Pwede kasi hindi pa nagaganap yun eh. Yung pagpunta naman ni Barbie dun po sa bahay ni Jameson Blake, hindi naman talaga nasa plano, diba? Parang according dun sa source na yun po ay lang, kumbaga parang napadaan or malapit lang yung kanila pong place malapit dun sa place na yun yung kanilang pinagtitapingan, kaya dumaan na rin sila dun sa place na yun. Kaya yun po siya. So sana rin natin, syempre, full support din naman po talagang lahat ng Barda fans, kasi may mga nagkakalat po ng mga fake news na hindi raw susuportahan ng mga Barda yung movie daw ni Miss Barbie. That's fake news, dahil according po sa mga Barda Empire, Barda supporters, susuportahan po nila si Barbie Fortesa sa kanyang mga journey, as well as Mr. David Licauco. Ang dami kasing mga fake na fans yung fake fans, yung parang makakita lang sila ng konting diferensya ayaw na agad, di na agad susuporta. Hindi po ganun ang totoong fans. Ang totoong fan, kahit sino pa makasama nila sa mga projects nila, nandyan pa rin po kayo to support them. Kaya, salamat po sa inyong matinding pagsuporta at laban lang tayo. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone. Hello sa lahat po ng mga Barda fans, Barda supporters, and Barda lovers. Magandang araw po sa inyong lahat. And for today's video, ito na pag-usapan natin dahil tinatanong po ng maraming mga netizen kung bakit wala daw si Mr. David Licauco dun po sa ball night ng Contrabida Academy. So sasagutin natin yan. But before that, po sa ating subject, ito po yung isa sa mga napili nating tinatawag na comment of the day. Sabi po ni Miss Sumaya Mercado, "Hi Miss Tarets, gandang hapon. Ako basta Barda pa rin ako. Ala ko paki sa mga bashers. Mahal ko yung dalawang Barbie at David. Rate ko muli. Ang cute nila muli. Tambalan. Nakakamiss talaga sila. Senior na rin ako pero kinikilig ako kapag nagtitinginan at kinikis si David si Barbie. Hinahag. Super kilig to the bone." Ayun. So ito yung kanyang komento with regards to this. Totoo naman, diba? Na parang Keber, kahit ang dami yung mga bashers dyan, Keber, kung gusto nyong i-ship si Miss Barbie Fortesa kay Jameson or whatever the relationship that they have, basta tayo, kinikilig tayo at gusto pa rin natin ang Barda, wala makakatibag doon. Hindi ko talaga alam kung anong purpose, kung bakit sobrang Gina G sila na sirain, ang Barda. Na Gina G sila na talagang pagpilitan na ganito, ganyan. Gusto nga natin Barda. Ano ba? Sabi pa ni Miss Pinay 264, "Hello Miss Sadens, for me, kung may real girlfriend talaga si David, he will reveal it through his mouth. If his relationship or not, but through he said he was single. Knowing the very consistent siya sa lahat ng sinasabi niya. He always thankful and grateful sa lahat ng tumutulong sa karir niya. And if we cannot hear the appreciate B at his anniversary party, maybe in private and deep in his heart, he really acknowledged B." Which is true.
Kasi ang gusto kasi ng maraming mga karamihan sa mga bashers gusto nila ipapublicize pa, kailangan lahat alam nyo, no? Kailangan lahat kailangan nire-report lahat sa inyo, no? Para yun, meron po silang private moment, may private life sila. Minsan mas gusto nilang ipribado yung mga bagay-bagay. So, yun na yun. So, ito na. Pag-usapan na natin to kasi meron pong isang video ngayon, itong si Mr. Jayco Manangan TV, na meron po siyang 219,000 subscribers. At dito niya po pinakita yung naganap dun po sa Academy Balls Night. Ayan, panoorin natin. Yan. So, nandito po si Mr. Jameson Blake. Yan, pogi ni Jameson, no? Gwapo talaga si Jameson, eh. Yung mukha niya parang, very soft, ganon yung mukha niya. Ayun. Si Mr. Chris Martinez, ang director ng Contrabida Academy. Parang yung pinaganapan ng ball night nila hindi naman po parang lang siya, isang place of events, no? Hindi ganun katulad sa nasa sinehan sila kasi sa Netflix nga lang talaga ipapalabas to eh. Yan, Direct Chris Martinez. And of course, the best actress, best comedian actress na si Miss Eugene Domingo. Si Uge. Yun, nawala na ng sounds. Panoorin na lang natin. Baka na-copyright siya. Kaya tinanggalan niya ng sounds. Yan. Oh, diba? Sabi, apakaganda. Eugene Domingo. Ayan. Miss na red carpet, black carpet. Ayan. Contrabida Academy. Yan na natin. Next one is Miss Barbie Porteza. Ooh. Barbie is wearing a black dress or black gown. Ayan. Ang puti ng kilikili ng lola mo. Grabe. Sabi. Lalong pumuti si Miss Barbie Porteza sa suot niya, no? Loko kayo, ha? Ano naman yung title niya? Barbie Porteza, Jameson Blake Moments sa Contrabida Academy Ball Night. Mukhang in love talaga. Ayan. Yun yung kanyang title. Ayan, ang ganda ni Barbie. Talagang di ngumingiti, oh. Mas in character talaga si Miss Barbie Porteza. Kita niyo yan? Okay, tingnan natin yung mga pangyayari. Puro kontrabida. Oh. Oh, diba? Miss Gladys Reyes. Naku, magaling din na kontrabida yan. Tapos si Miss Celia Rodriguez. Kaya pala siya namatay sa Batang Quiapo kasi nagtitaping siya nito. Jean. Si Miss Jean Garcia, Miss Maylene. Diyos ko, ang gagaling na kontrabida niyan.
Yan, oh, diba? In one frame. Oh, si Miss Dimples Romana. Diyos ko, napakagaling din na kontrabida niyan. Tunay na kwento, walang gaya. Bawal fake news dito sa sayang. Ayan talaga, mga veterana yung kontrabida yan. Ito si Miss Celia Rodriguez. Galing ng director. Pinagsama-sama niya talaga yung mga kontrabida talaga. Magandang panoorin to. Kaya panoorin nyo, guys. So, yun nga. Ang tanong kasi ng marami, ba't daw wala si David dun? Ano ba, no? Ang dyan, kailangan pa ba natin i-memorize yan, guys? So, ang mga lang doon, mga invited lang yun, press people, tapos yung mga actors and actresses na kasama po dito sa nasabing movie, of course. At the same time is, so, don't expect na nandoon nga si Mr. David Licauco, diba? Kasi, naman yan, very limited lang po yung place. At the same time is talagang sobrang piling-pili lang talaga yung pinapunta nila dito po sa event na ito. At the same time, of course, ang pinakabida during those times is si Jameson Blake at saka si Barbie Fortesa. So what do you expect? Akala nyo po ba pupunta yan dyan para po talagang magpakita dyan? Syempre ayaw niyang ma-divert yung attention ng maraming tao sa kanya na naroroon siya, diba? Kaya minabuti na rin ng management na si Miss Barbie Fortesa at Miss Ugi na lang muna yung nandoon. So kayo po So this channel also go! Hello po sa lahat po ng mga Barda fans, Barda lovers, and Barda supporters na talaga namang laging nag-aabang sa mga updates po natin patungkol kay Mr. David Licauco and Barbie Fortesa. This time, eto na, haharapin na natin yung mga katanungan po ninyo sa comment section kung saan meron po ditong nagtanong, no, patungkol dito sa inililink dito kay Mr. David Licauco, no, pag-usapan natin yan. But before that, if you haven't dito sa tanong ni Ma'am Shea, puro tanong, di ba, ni Miss Ligaya Kabakungan. Pag-usapan natin to at mag-dig tayo dun sa truth about it. Tapos mag-dissect tayo ng mga pangyayari, no? So, sabi po ni Miss Ligaya Kabakungan, Ma'am Darren, si David, nung kiss and girlfriend niya, kita natin na nagde-date sila talaga at taken na. But itong Alexandra, never nag-react si David. So, nama po kayo sa inyo pong observation, no? Nung dati po na napabalitang si Mr. David Licauco, napapabalita na talagang itong si Mr. David Licauco ay may girlfriend na si Kisen, no? Yung Kisen na kung saan talagang namamataan po sila kung saan-saan nagde-date, kung saan-saan po sila nakikita na magkasama at hindi po niya tinatanggihan sa publiko na talagang girlfriend niya si Kisen. Pero ang observation natin, ang dami na po mga rumors, ang dami na po mga write-ups na naglalabasan patungkol dito kay Alexandra na parang even yung mga vloggers pinipilit nila na girlfriend nga ni Mr. David Licauco ito sing Alexandra at sinasabi pa nila na isa sa mga biggest reason kung bakit nagpunta at nagbakasyon itong si Mr. David Licauco sa Siargao dahil daw nandun si Alexandra Manalang na sinasabing napaka-pribadong tao pero ngayon kinakalkal yung kanyang buhay kahit alam natin na hindi pa naman talaga sure na sila ay magkarelasyon ni David. So this time yun nga parang nakakapagtaka lang na parang hindi siya proud na aminin sa publiko na talagang magkarelasyon sila ni Alexandra Manalang kasi 'di ba kung babaliktarin natin at kung susuriin natin ang sitwasyon kung ikaw yung girlfriend ni David Licauco at tinatanong ka patungkol dito sa girl na to at panay lang ang wala kang inaamin sa publiko which means na talagang gusto mo lang siyang itago or gusto mo lang talaga siyang maging parang ayaw mo na parang ayaw ni David na naliling siya dun sa girl. Siyempre mararamdaman mo yun, magkakaroon ka ng parang inferiority complex or whatever, or parang magkakaroon ka ng tataas yung kilay mo na bakit hindi siya proud sa akin, parang gano'n yung sitwasyon, diba? Kung nandun tayo sa shoe or dun po sa kalagayan nitong si Miss Alexandra Manalang. And at the same time, ako as much as possible ayoko talagang pag-usapan ito pero yun nga yung na-observe kasi ng marami, yun po kasi yung parang pinangsisira ngayon kay Mr. David Licauco na yun nga may girlfriend daw si David, ganyan-ganyan, tapos hindi raw maamin ni David na may girlfriend siya, ganyan. So ang po kasi big question is, sige, let's give them the benefit of the doubt na si Mr. David Licauco may girlfriend siya, ganyan. Wala naman po masama dahil single po siya, 'di ba? So masaya na ba kayo na marinig 'yon, 'di ba? Tapos si Miss Barbie Fortesa naman, sinasabi niyo na magjowa na sila ni Mr. Jameson Blake. Kahit na kapag tinatanong si Jameson, ano pong status ng kanilang relasyon, anong sagot ni Jameson? What you see is what you get. Ano 'yun?
Kung totoo talagang sincere ka dun po sa pagmamahal mo dito kay Miss Barbie Fortesa, kaya mong aminin sa publiko yan. Nakarinig na po ako ng what you see is what you get eh, diba? Narinig ko na po yung sagot na yan kay Mr. Alden Richards. Kasi nung tinatanong siya kung ano pong estado ng relationship nila ni Catherine Bernardo during the time na sila nagtitaping ng Hello Love, again, yung pinaka-blockbuster na movie of all time, lagi niya sinasagot, what you see is what you get. Pero ang ending, magkaibigan lang talaga sila. Diba? Yun po yun eh. And dito naman po kay Barbie at kay Jameson Blake, hindi po natin pwedeng na parang mag-jump tayo sa conclusion na meron na talaga silang relasyon. Kasi ganun din yung sagot ni Mr. Jameson. Ano yun? Parang parang nag-holding hands kayo, tapos sweet kayo sa isa't isa, nagde-date kayo, pero wala kayong relasyon. Ganon. Meron kasing ganon klase ng relationship. Ang tawag doon is situationship. Kapag po sinawag na situationship is pwedeng magkaroon or kayo, nagchat-chat kayo, dalawa, sweet kayo sa isa't isa. Alam nyo gusto nyo isa't isa, pero allowed kayo na magkaroon ng another relationship. Yun yung kaibahan nung sa talagang may level. 'Di ba? Ang nakikita kasi natin ngayon, parang situationship pa lang itong si Miss Barbie tsaka si Mr. Jameson Blake. Kay David Licauco naman tsaka dito si Alexandra Manalang, hindi ko kayang hindi ko kayang ibay. Parang hindi ako ganun ka-gullible para bilhin yung issue na yan patungkol kay David Licauco. Kasi sabi ko nga sa inyo, lagi kong sinasabi, at the end of the day, it's David Licauco and Barbie Fortesa ang makapagpapatunay sa tunay na estado at tunay na level ng kanilang mga relationship status ngayon. No, kung nakikita natin na si Barbie Fortesa ay masaya siya kasama si Jameson Blake, that's really normal. Normal niya po yun. Kung si David Licauco naman masaya siya na may kasama siyang iba, normal din po yun kasi mga single naman sila, no? So, at the end of the day, sila pa rin ang magde-decide kung sino po yung gusto nilang makasama for the rest of their life. Kaya nandito tayo just to para ipaliwanag sa inyo yung mga sitwasyon, no? Para hindi nalilito yung mga barda. Tayo naman kasi is, kumbaga parang tayo po is nagpe-pray tayo. We expect na sana nga si Barbie at si David Licauco ang magkatuluyan, di ba? Not just dun sa movie or sa teleserye na gagawin nila, but of course sa totoong buhay. Pero, syempre, that's yun yung pinaka-conditional dun, situation na it's up to David and Miss Barbie Fortesa kung hanggang saan nila gustong umabot yung kanilang pagkakaibigan. Pero, ang pinaka-best thing about David and Miss Barbie Fortesa is meron na silang established friendship. Diba? At alam natin, nasabi ng kasabihan, that friendship is the best foundation of any relationship. So, yun po yun. Kaya wag tayo masyadong magpaka-stress dun sa mga bagay na yun. Basta enjoy lang natin ang barda. Nandito naman po kami to give you an updates. And we will be honest with you kapag nalaman na po talaga namin that David Licauco is confirmed na meron na siyang girlfriend. Tapos, bibigay ko rin po sa inyo yung truth na si Barbie Fortesa at si Jameson Blake ay magjowa na din. Kasi hindi pa natin pwedeng maamin yan kasi alam natin na may movie sila eh. Meron silang project together. Yun nga, baka situationship pa lang sila ngayon or friendship, ganon. Friendship yung nai-offer nila sa isa't isa. Aba, meron pong mga tao sa industriya ng showbiz, nagde-date, nagka-holding hands, magkausap palagi, pero hindi naman magkarelasyon. Pwede po yun sa ganitong generation. Kaya, chill and calm lang po kayo. Huwag kayo masyadong ma-stress sa mga lumalabas na mga balita. Enjoy the moment. And, i-supportahan lang natin si Barbie at si Mr. David Licauco. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, The Eds TV. God bless everyone. Hello po sa lahat po ng mga Barda fans, Barda lovers at Barda supporters na lagi pong nag-aabang sa mga updates po natin dahil meron po tayong nabalitaan at kumakalat sa SOCMED na parang hindi nagustuhan ng ina ni Miss Barbie Fortesa ang mga kumakalat na to kasi kung nakakarating sa kanya itong mga news na to, talagang hindi niya magugustuhan. May nagki-claim po kasi na parang nagpunta na daw or nagkaroon na raw ng dinner date between Jameson Blake at sa nanay at saka sa tatay ni Miss Barbie Fortesa. So yan po ay iimbestigahan natin maya-maya.
mamaya na. At ngayon, bago tayo dumako sa ating proper topic for today's video, ay meron tayong dalawa na comment na nagustuhan dito po sa ating pong last update. Unahin natin yung unang komento or tawag na comment of the day. Sabi ni Miss Julie Banasihan, iba po talaga si David sa lahat ng mga celebrity actor, pero mabait naman siya sa mga fans at kahit kailan di siya nagka-issue sa mga girls maliban sa mga bashers na sinasabi nila na may girlfriend si David na non-showbiz. Kay Barbie lang talaga ang palagay ang loob niya. Iba talaga ang Barbie ang kasama niya. Thank you, Miss Tarets, Barda forever. Ayan, tama po kayo, Ma'am si Julie. And sabi ni Ma'am si Sterilita Godoy, sabi niya, it's much appreciated na he does well for the sake of Barda. And as much as we know, some of the fans are jealous. That's why he's so careful. I believe David is a kind of a guy who is nonchalant, mahiyain. Need to ask before you can hear his voice. Yes, unlike his other half. Barbie palabate, friendly, kaya can be easily can get along. But beware, she knows if you're playing around. Barda, hashtag Barda matatag, hashtag Barda panatag, at hashtag Barda still existing. Ayan. So, salamat Ma'am She's Relita Godoy. Totoo po yan. Yung character po ni David at ni Miss Barbie Portesa ay totally, magkaiba talaga. No, kung si Mr. David Licauco, kapag hindi mo siya kinausap, hindi yan magsasalita, hindi yan kikibo. Ganon po siya kasi mahihain nga siya. Hindi siya yung parang tipo na magsisimula ng conversation. Hindi po siya ganon. Unlike Miss Barbie Portesa, kahit ngayon niya palang nakasama yan, once na kinausap mo si Barbie, ay nako, dire-diretso na yan. Talagang sobrang sobrang palabati siya, very friendly, very magaan yung aura, 'di ba? Yun yung sinasabi ng mga naka-encounter kay Miss Barbie Portesa. Iisa lang lagi yung sinasabi nila, that Barbie is very kind person, napaka po niya, hindi siya snob na artista, 'di ba? Talagang lahat lahat kinakausap niya, lahat talagang binibigyan niya ng atensyon. So magandang character 'yon ng isang artista, ha. Talagang masasabi mo na talagang pinapakita niya na binibigyan niya ng importansya yung kanyang mga fans, yung mga supporters niya, yung mga co-actors and actresses niya, at napaka-professional po ni Miss Barbie Portesa when it comes to dun sa profession nila, 'di ba? Never pong na-late si Barbie. Number 1 po 'yan sa kanya. Lagi niya sinasabi yan sa mga interview niya na kailangan wag ka maliit, bigyan mo ng importansya yung oras ng ibang tao. Ayaw na siya ang nakakaabala sa iba, no? Kahit na siya ay yung maabala, basta wag lang siya makapag-abala sa iba. Yun po yung kanyang pina-point out sa mga interview niya. So anyways, yun nga po. Salamat po Ma'am si Julie and Miss Estrelita Godoy sa inyo pong comment. And of course, lahat po ng comments niyo sa comment section na babasa natin yan. Well appreciated po ako dahil na babasa ko yung inyong pa-thank you, 'di ba? Yung inyo pong pag-i-encourage sa akin to fight for Barda, 'di ba? We're here to fight for everyone at kami po yung magiging boses ninyo. Ayan, salamat po sa inyo pong mga comments. Ayan, pumunta na tayo doon sa ating topic. Meron po kasing mga kumakalat na news sa SOCMED na nagkaroon daw ng dinner date between Jameson Blake, mami ni Miss Barbie Portesa, ni si Miss Ami Portesa, and sa kanyang daddy Portesa, no? So, 4 daw po sila doon, nag-date daw sila. So, yun yung kumakalat na parang nagkaroon na daw, after daw na ma-meet ni Miss Barbie Portesa yung parents ni Mr. Jameson Blake, na-meet na rin daw, di umano, ng personal ni Mr. Jameson Blake, ang both parents ni Miss Barbie Portesa. So, marami po yan. And then, napunta po ako doon po sa Instagram kasi yan ang makapagpapatunay kung totoo talaga yung mga chika. And doon, chinek ko po yung kanyang Instagram account ni Miss Ami Portesa. Wala ni isang ebidensya, no, na makapagsasabi na talagang may ganung ganap na nga, no? Kasi alam nyo, si Mami Portesa, si Miss Ami Portesa, napaka-protective na mother niyan kay Miss Barbie. Alam niya kung sino yung mga seryoso sa anak niya, alam niya kung sino yung mga nanakit sa anak niya, at alam niya kung sino talaga yung totoong nagmamahal sa anak niya. So, yun po, chinek ko po yung kanyang Instagram, chinek ko po yung kanyang social media accounts. Wala po akong makita ni isa mang bakas na nandun nga, na nagkita na sila ni Jameson, nagkaroon na sila ng parang bonding, ganyan, nagkaroon na ng date. Yun kasi yung kumakalat at pinapakalat, or pwede rin na isa yan sa mga strategiya para lalo pong pag-usapan si Jameson at saka yung kanilang movie sa Netflix, no? So, kaso talagang wala talaga ako makita. Paano yan? So, ibig sabihin, di po pala totoo yun, no? Na may gano'n ang ganap na parang nagkaroon na ng meet and greet between Jameson and Mami Portesa. So, well, in fact, kung mangyayari man yun, hindi naman po ililihim niya ng ina ni Miss Barbie. Si Mami Ami pa, every now and then talagang active na active yan sa Instagram niya. Una, syempre, sa pagsuporta para sa anak niya, dahil pinapost niya yung mga kaganapan ng anak niya, tapos at the same time, pinapost niya din po yung mga ganap din at mga product endorsement, ganyan. Ginagamit din kasi ni Mami Ami yung kanyang IG para sa personal tsaka sa mga ganap po ng kanyang anak. Kasi syempre number 1 supporter siya ni Barbie. Pero yun nga,
nung iniimbestigahan natin, dami kasing nabasa na ganun yung balita. Kaya fina-fact check lang natin na that's not true. Wala pa pong dinner dates or wala pa pong meet the parents ni Miss Barbie Fortesa dito kay Jameson Blake. Kung magkakaroon man yan, ihahatid ko po sa inyo yan. Di para ilihim. 'Di ba? Kasi syempre ayaw natin na umasa for the rest of our life. At gusto rin naman nating sumaya si Barbie Fortesa for the right guy. Doon sa tamang tao, no? Hindi yung hindi yung for clout lang. Hindi yung para sumikat lang, para pag-usapan lang dahil may movie lang, 'di ba? So, let's wait and see na lang po what will happen after this. Yun po yung aantayin natin. Huwag tayo masyadong magmadali. Huwag natin madaliin ang mga sitwasyones. At alam ko pong nag-iisip pa yan si Barbie Fortesa. At marami pa. Sabi niya nga po, diba? Kasi lagi ko lang din talagang tinatandaan yung sinasabi ni Barbie na mas ini-enjoy niya ngayon yung solo era niya. May mga bagay kasi siyang hindi nagawa noon na nagagawa niya ngayon. Yun yung ini-enjoy niya. Tapos, syempre ikaw parang ngayon mo palang nai-enjoy yung single moment mo, yung single era mo, tapos papasok ka na agad sa panibagong relasyon. Siyempre, kapag meron ka ng bagong karelasyon, malilimitahan na naman yung mga bagay na gusto mong gawin, lalo na't hindi naman kayo nagja-jive sa mga bagay na gusto ninyo. Well, si Jameson naman is likes niya din na tumakbo, di ba? Isa rin sa mga bonding moment nila ni Barbie Fortesa. And may mga bagay din na gustong gawin si Barbie na gusto niya, sarili niya lang. Di ba? Ngayon pa lang yun ngayon pa lang yun na ini-enjoy ni Barbie. Kaya, minsan nagpag-iisip pa rin tayo na totoo ba talaga yung mga chika patungkol sa dalawang yan? No, na parang kala ko ba sabi ni Barbie gusto niya i-enjoy niya muna yung solo era niya. Ganon, ngayon yun po tutuloy yung mga sinasabi ng mga tao sa Reddit, sinasabi ng tao sa mga Twitter, 'di ba? Yun yung usap-usapan. Kaya wala pa pong meeting the parent with Jameson and Fortesa's parents. So, yun po yung gusto kong ihatid sa inyo. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone.